And this is our daily reading, episode 3770, 3771, and 3772. Ngayon alamin natin ano ba yung mga bagay-bagay na meron sa araw na ito, which is Infinite Friday, 'di ba? That's the infinity. Today is the 8. So kung gusto niyo magpahula, nga gawin niyo ngayon. Kung gusto niyo magparitual, gawin niyo ngayon. Lalong-lalo na sa larangan ng pagmamahal at pag-iibigan. Yun. Okay? So tingnan natin dito. First card, independent. That's the cat. Pangalawa, ay, there's a magic. Talaga naman na 8. Oh. Third, there's a patience. Okay, alam niyo napakaganda ng nung binigay niya ngayon, 'di ba? Kasi napakasimple. This is Infinity Friday na sinasabi ng baraha ng maging independent ka, no, sa sarili mo. Maging natural ka sa buhay mo. At ma-appreciate mo yung magic na meron. At kailangan mong i-embrace ito. At kailangan mo lang ng konting pasensya or pahabaan ng konti ang pasensya mo para matanggap mo ang mga blessings na hinahangad mo. Again, ito para sa mga natural, 'di ba? Halimbawa, hindi ka na barang, hindi ka na kulam, hindi ka na sumpa, at hindi ka na gayuma. Ibig sabihin, kung ikaw yung tipo ng tao na nakarely sa ibang tao, sa breadwinner, sa siblings mo, sa magulang mo, sa boss mo, or sa mga karelasyon mo, no? Sinasabi dito, pinapahiwatig ni universe na huwag kang umasa sa kanila. Kumilos ka independently for you to be able to embrace the magic and the prosperity and abundance that is meant for you talaga, no? Kung meron mang mga bagay or talaga kasi kapag nangangarap ka, tinitikis ng panahon yung pasensya mo kung hanggang saan ka. Sinusubok ka ng pagkakataon kung itutuloy mo o isusuko mo, iluluwa mo na ba o lulunukin mo pa ba yung pride mo, may mga ganun 'di ba? Ito yung sinasabi ko dito. Okay ito kapag natural lang, 'di ba? Maliban naman kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na binarang ka, kinulam ka, sinumpa ka at ginayuma, kasi magkakaroon ng yun dun yung parang roller coaster ride na i-disturb ng kapwa-tao mo yung dapat na para sa'yo. Kasi kapag gumagawa kasi yung Diyos at yung universe ng pagsubok sa atin, ladder-rise. From mahina hanggang pasikip ng pasikip ng pasikip hanggang sa marating mo ang pinakarurok. Ganun dapat ang patakaran ng Diyos at ng universe. Pero along the way, kapag may mga intersection, may mga taong nakikialam sa'yo, nagmamanifest na mamalasin ka, nagmamanifest na mabarang ka, makulam ka, masumpa ka, yung iba nga, iba pa, di ba, worse pa, they intend to ask for to unlive a person. Ganun yon. At maliban pa, yung iba masyadong halang ang bituka, idadamay pa yung mga inosenteng bata. Pero ito yun So kung ngayon, Infinity Friday, kung gusto niyo magpa full private reading, para alamin kung may barang ba kayo, may sumpa, may gayuma, para alam nyo kung natural yung dinadanas ninyong problema or gawa ng tao. Kasi kung nagawa ng tao, edi ipatanggal mo. Pero kung natural, ito yung sundin mo. Pahabaan mo yung konsensya mo, maging independent ka sa sarili mo, at tanggapin kung ano yung mga bagay-bagay na pinapadanas sa'yo. Dahil isa yan sa palatandaan na mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil kung wala nang pakialam yung Diyos sa'yo, hindi ka na binibigyan ng problema. Kung wala na siyang hangad na mabuti para sa'yo, hindi ka na pagbibigyan. 'Di ba? So, para lang din itong isang pagsusulit sa paaralan. Sinusubok ka ng isang guro sa bawat subject kung hanggang saan. At doon makikita kung ano yung strength and weaknesses mo. Ganito din sa buhay natin.
So, sinusubok ka ng pagkakataon. Kalimitan, no? Pagdating sa pag-ibig, lahat marupok. Pagdating sa pagmamahalan, lahat tanga. Pagdating sa, di ba, may mga taong madamot, natural, legit na madamot. Pero pag nagmahal siya, buhos pati kaluluwa, iaalay pati buhay. May mga ganon. And then meron din naman tipo ng tao na nagmamahal ng 80%, nagtira ng 20% sa sarili niya. Pero meron din mga tao na fairly, no, give and take. So if you give 50% of your love, then I will respond with another 50. Ganon. Depende kasi sa tono, parang kanta, 'di ba? Depende sa genre. So in general, sa lahat ng makaka-relate nito, this is a daily episode natin which I have been doing, no, sa TikTok every day and every week, every year sa ginagawa natin. Gusto ko lang sabihin at imulat ang lahat ng viewers ko, and then you can share this video to your friends na walang masama kung yung pagsubok na pinagdadaanan natin is godly based, no? Yung binigay talaga ng Diyos sa atin. Ang pangit lang kung sinisiraan tayo ng mga tao na hindi naman natin nagawan ng kasalanan directly. Kasi merong mga tao na hindi nila matanggap kung ikaw yung tipo ng babae o lalaki na diretso magsalita. 'Di ba? Kasi may mga tao talaga na they will tell you up front, no, kung ano yung gusto nilang sabihin sa'yo. Parang sampal sa katotohanan. And then, kapag ikaw naman yung nasampal sa katotohanan, huwag kang magalit, huwag kang mangbarang, huwag kang mangkulam. At huwag kang manggayuma, di ba? Lalong-lalo na kung alam mong ikaw yung may pagkukulang, ikaw yung may kasalanan. Kasi, hindi naman siya makakapagsalita ng pangit or negative towards you, or hindi rin siya makakapagbigay ng sagot na ikakasama o ikakasakit ng damdamin mo kung wala rin siyang nakikitang hindi maganda sa'yo. So kung ikaw yung tipo ng tao, halimbawa na nag-approach ka, nang hiram ka ng pera, no? And then hindi ka napahiram kasi siya mismo taghirap din. Siya mismo, malaki din yung coverage ng obligations niya sa sarili niyang pamilya, na minsan nga wala nang natitira sa sarili niya. So kung hindi ka niya kayang pahiramin, huwag kang magalit, 'di ba? Kung ito naman yung taong naniningil sa iyo, sinisingil ka. Tapos hindi ka mabayaran ng buo. Huwag ka ring mangbarang, no? Ang mahalaga, kahit papaano, nagsasabi siya na magbabayad siya at nagbabayad siya paunti-unti hanggang sa matapos. Huwag mo namang ilubog sa interes kasi lalong hindi makakabayad, di ba? And then, ano pa ba yung mga scenario? Kasi yung ibang clients ko, nababarang ng hindi nila kasi alam eh. Yung iba naman, kawawa, nagmamana ng sumpa sa magulang, sa lolo't lola nila. Yung iba din, niya susumpa sila dahil lang sa hindi sila nakapagpahiram ng pera. Or sabihin na natin, meron kasing iba, ito yung pinaka-worst. Hindi lang napahiram ng damit, no? Nagbitaw ng negative manifestations at kawawa yung biktima kasi weak yung subconscious niya, weak yung energy niya, tinamaan, nagkasakit at ngayon hirap siya magpagamot. So, dapat sana kasi, no, maging makatao kayo at maging patas sa lahat ng bagay. Kasi lahat ng tao na nakakasalamuhan ninyo may kanya-kanyang problema. Lahat ng tao na sa tingin nyo mayaman, may kanya-kanya din bayarin yan. Lahat naman tayo kumakain. Magkaiba lang siguro sa volume ng tao or sa volume ng family na tinutulungan bawat isa. Pero, kahit anong religion, iisa pa rin yung paniniwala. May Diyos ang mundo na mag-aahon sa atin. Kaya wag niyong ibarang, okay? Idaan nyo na lang sa natural way para maibsan naman ang kasalanan ninyo sa Diyos. Thank you!